Hello pong muli mga kababayan. Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, busy po ang mainstream media. Dito po sa ex-social media director ni BBM at ni First Lady Lisa Marcos. Mga kababayan, dahil daw po sa napakalaking bribery. Sino daw po ang binribery? Ay si Tambaluslos daw po, mga kababayan. Pero, diyan ka magtataka. Pati po ang dating Pangulong Duterte at BP Sara ay sinasangkot yata nila. Naglabas pa ng larawan yung nag-iisang reyna daw ng fake news ayon kay Harry Roque. Ibang klase. Talagang lahat ituturo na lang po sa dating Pangulong Duterte at kay BP Sara. Pero sa kabila nun, bigla po nagkabaliktad ang sitwasyon. Sa kanila pong pagsisinungaling, lalong-lalo hindi sinasabing kaibigan at hindi malapit sa kanila, pero isang damukal pala. Ang litrato, hindi lang litrato, pati video. Unbelievable ka, Klero. Talagang sanay na sanay ka yata sa kasinungalingan talaga. Di umano. Umpisa na po natin itong balita. Matapos ang pagkakaaresto kay PGMN founder Franco Mabanta, nagsilabasan din ang kanya umanong papel sa malalaking tao sa politika. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos maaresto ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation kagabi, itinanggi ng Malacanang na kaibigan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. 8 years ago, inirepost ni Mabanta ang isang ulat ng politiko at nagpasalamat sa team ni PBBM sa pag-welcome sa kanya sa campaign team. Sa episode 1 din ng PBBM vlog na may titulong A New Chapter, kita ang pagpupulong ng Pangulo at ni Mabanta sa anyay isang SOCMED meeting. Fast forward, 2026, sa gitna ng hidwaan ng Uniteam Tandem ng 2022 elections, ito ang sagot ng palasyo sa kung sino si Mabanta sa buhay ng Pangulo. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Dated December 20, 2021 ang ipinakita mga litrato ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero bukod sa mag-amang Duterte, nasa Christmas post din ang first couple maging si former Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Duterte ally Attorney Harry Roque. Pahayag ng Malacanang sa pagkahuli ni Mabanta, dapat may due process sa lahat ng bagay at dapat lang managot ang may pananagutan sa anumang pagkakasala. Opisyal namang pahayag ni Mabanta at ng PGMN, this was a setup and they are innocent. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel. Yan po mga kababayan. Ano po sabi? Set up daw po mga kababayan. Yan po ang sinabi ng grupo po ni Franco Mabanta. Mga kababayan, set up. At syempre po, hindi raw po kilala ng First Family ayon po sa tagapagsinungaling nila di umano. At talagang itinutukoy pa ang dapat daw itanong ayon sa kanya ay yun daw pong litrato na nakapost din ang dating Pangulo at ang Vice President. Unbelievable ex-social media director, mga kababayan. At pinag-birthday pa ng First Lady at ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, tingnan po natin yung kanila pong very close, nagyayakapan pa, nagbebeso-beso pa. Tingnan po natin, panoorin. Ibang klase kayo. From here on in, I will never trust any of you. Any of you at all. In my life, from here on in, I will never trust any of you. Any of you at all.
Mga kababayan, hindi po kilala at hindi po kaibigan, mga kababayan. Pero sinurprise party pa, sinurprise birthday pa. Ano ba yan? Ano ba yan, Auntie Claire? Talaga napaghahalata ka, oh. Kaya ka tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna. Nag-iisang reyna ng fake news. Ito pa po, mga kababayan. Tingnan natin ito isa. Kita nyo po yan, mga tambay. Ay, nako. Hindi daw kilala at hindi kaibigan, hindi close. Mga kababayan, ibang klase. Sama pa si Mayor Isko. Kasama pa si Pacquiao, pambihira. Pero, kailangan daw pong dalhin at tanungin kung sino daw po yung post na kasama rin daw po si dating Pangulong Duterte at si BP Sara. Samantalang po sa kanila, buong pamilya, kasama pa si Sandro. Close na close. Katulad po nito, tingnan nyo po yung pagiging closeness. Oh. Talagang silang dalawa ni Sandro Marcos. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, pag nagtuturo ka para lang masiraan mo ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President, yung tinuturo mo, yung tatlong daliri sa iyo nakatutok, nakaturo sa iyo yung tatlong daliri. Hindi po ba? Kaya po nababansagan kang garbage in, garbage out ng Vice President eh. Kaya ka tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag kang reyna, nag-iisang reyna ng fake news. Hindi kaya ito pahuhuli sa NBI, mga babae. Yung ginawa po, sinasabi po na bribery, panguhutot, inihingan daw ng pera si Tambaluslos dahil doon sa nalalaman, lalong-lalo raw po sa flood control, hinuhut-hutan daw po si Tambaluslos ng napakalaking pera. Hindi bababa sa 300 million. At nagkatawaran pa nga raw nagkatawaran. Ngayon, sinasabi naman po ni Mabanta na yun daw frame up. Hindi daw totoo yun. Yan naman po ilalabas sa katotohanan. Dahil po gising na naman po at buhay na naman po ang NBI. Siyempre, sikat na naman po yung NBI na matapang. Siyempre, ang nanghuli yung NBI. Alam naman po natin NBI, napakatapang nun. Talagang gagawin at lahat. Dahil yung NBI ngayon, sikat na sikat. Dahil pumuputok ang issue ng NBI, si Matibag. Lahat po ng klase ng pagmumura, pagbabanta, nakita natin at narinig kay Matibag. At isa pa, may bago na naman siyang issue. Hindi siya nagbabayad yata ng buwis. Walang permit ang mga negosyo niya at hindi po nakadeclare sa kanyang salin si Matibag. Kaya ngayon, sa nakikita po natin, napakabilis po yata nila mag-twist, mag-divert ng issue. Isang dali lang po na i-divert na nila yung issue nila. Una-una, issue kay yung mga issue na pumutok kay Matibag. Pangalawa, para ma-divert ang issue ng korupsyon. Ang flood control, nawawala na po, ayaw na po pag-usapan yan. Lalong-lalo po nila at lalong-lalo po ng malalaking mainstream media. Masisipag po ang ating mga mainstream media, ang malaking mainstream media. Masisipag po pagka po ang issue sa Duterte. Pero pag issue po sa administrasyon, lalong-lalo po pag nabubuksan na po ang korupsyon, mga tamad. Doon nga lang sa gumuho na tulay hindi nila ibinalita yung gumuho ng tulay doon po sa Ilocos Norte. At yung namatay po nating mga bayani, yung umuwi na galing ng Kuwait, mahigit 20 mga kababayan natin ang namatay na hindi man lang po ibinalita ng malalaking mainstream media. Hindi po ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, napakabilis po nilang gawa ng istorya. Biruin nyo, yung sinasabing bribery, ididikit mo na agad at dapat nang tanungin kung bakit ang larawan nakadikit at may kuha ang BP Sara, si Harry Roque. At ang dating Pangulo, binibigyan mo na agad ng kulay.
Ano gusto nyong palabasin? Ang nasa likod nitong sinasabing setup, di umano, o pangingikil? Yung itong pangingikil, itong sinasabi na sila'y na-frame up lang, itong sila Franco Mabanta, ibibintang nyo rin ito sa mga Duterte na sila ang pasimuno nito, ganun ba? Unbelievable! Ganyan po katindi ang mga tao na ito. Samantalang 2 litrato lang ang inilabas nila sa dating Pangulo at kay Vice President. Samantalang ang lumabas sa kanila, isang damukal na litrato, isang damukal na video, at meron pang surprise birthday. At hindi po kaibigan at hindi kakilala. Pero nagyayakapan, nagbebeso-beso. Masasaya. Yan po mga kababayan, ang pilit at pinipilit pa rin nilang dalhin ang issue sa mga Duterte at sa Vice President Sara Duterte. Ito pong sarsuela po yata di umano. Sarsuela po yata di umano o scripted para lang po mailihis ang issue at syempre Duterte pa rin ang puputukan sa bandang huli. Ganyan po sila katitindi mga kababayan. Pero tayo, hindi naman po tayo naniniwala dyan. Mahirap pong paniwalaan yan na pati ang mga Duterte idadamay mo sa lights, camera, action kung anuman ang plano at kung anuman ang kanilang mga iniisip para lang po maitwist yata at ma-divert ang isang damukal na issue nilang lahat. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Ari sa United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Tatay Nick siyempre po ng Canada, ng Toronto, Canada, at si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa at Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga kabayan at kailangan po natin magtiis at hindi naman po sila panghabang buhay diyan po sa mga posisyon nila. Magwawakas din po ang mga salot na yan. Tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.